Yun, start na tayo ng ating ride for today. Night ride ulit tayo. Time check, it's 8:34. Gabi tayo kasi yung nga yeah, kasama mo natin sa madam nasa likod. Yun na nga, yung may sakit nating pusa, dinala na natin sa vet kanina. Ano na siya, she's gone. Ano na siya, it's called PTS, put to sleep. Then she will be cremated. Oo. Then she will be cremated. Ayun, kasi talagang hanggang doon na lang ang buhay niya, parang ganun. Yun, kaya it's talagang medyo kahapon medyo madrama yung natin, medyo emotional talagang yung the thought of wala na dun yung araw-araw mo nakikita for the past 4 years. Ayan na si madam nasa likod. Mabit ka. So yun nga. So anyway, let's just celebrate yung Tina's moving on. Kumbaga at least hindi na siya mahihirapan. Ganun na lang ang nasa isip natin. Although talagang sometimes yan yung pangyayari sa buhay na mahirap tanggapin. Yung if you lost someone that you really cared o na talagang mahal mo sa buhay. Yan, well anyway, back to riding tayo. Today is day 21. So yan, tuloy-tuloy pa rin tong ating 100 day challenge. So day 21 na tayo. So rest in peace na lang po sa ating fur baby na si Tina. So itong ride na to para sa kanya to. This ride is ride for Tina to. Nandiyan si madam sa likod ko. Gabi tayo nag-ride kasi nga kagagaling lang namin sa vet, literally kababalik lang namin, kauwi lang namin. Kaninang umaga kasi medyo because of talagang tayo emotionally drained tayo because of what's happening. Talagang anyway, that's that. Let's go, ride na tayo, evening ride. Yung pasok na tayo dito sa ating usual spot. What do you call this? Lang to, short ride lang to. Mga 1 hour ride, 20 kilometers or maybe 30, we don't know. Pero most probably 20 kilometers lang. Kasi bukas ulit ang umaga, magra-ride kami. Pupunta mag-ride bukas. So short ride lang to. Andiyan si madam sa likod ko. Pero parang ang ganda ng panahon. Ang sarap, parang yung weather talagang napakasarap mag-bike kahit sa gabi, lalo na sa gabi dahil ganito. Yung basta saktong-sakto siya. May konting init. May presko yung hangin, ganoon. Yung pang na talaga, yung tawag dyan, outdoor weather talaga. Sarap din ng yung gantong weather yung sakto lang na hindi pa rin masyadong malamig, kasi pag masyadong malamig din hindi rin maganda. Pero ito lang tayo talaga na medyo lang tayo kanina, wala talaga tayo sa mood mag-ride kaninang umaga, kaya naggabi tayo. Pero bukas we'll go back to morning. So doon ulit tayo sa Odaraya at magra-ride bukas. So bukas short ride lang to siguro, hanggang 1 hour ride lang. Depende kung sipagin tayo. Kung man, babawiin na lang natin bukas. Siguro bukas mag 60 kilometer tayo bukas. Agahan natin start tayo mag-ride ng 5 siguro doon. Madam, ano masasabi mo, madam?
Sarap. Ganda ng panahon, anak. Parang bago yun, no? Yun. Yun. So far na 10 kilometers na tayo. Mahangin dito sa part na to. Pero masarap naman siya. Kumbaga kahit na headwind siya, maliit ba, konting-konti lang naman. Pero inaano lang natin siya. Sini-chill lang natin, enjoy lang natin yung ano, yung weather. Na-enjoy natin yung ride. No pressure. Tsaka para ano yun, alam mo yun, na let's just have fun after a very emotional 2 days for me. Ano muna tayo. Ang hirap din kasing mahirap mag saya-sayahan. Alam mo yun, mahirap it's difficult to pretend to be happy if mayroon kang if you're going through something or may pinagdadaanan ka. Mahirap din saya-sayahan eh. But anyway, we will try our best to be happy. So this should be a happy ride. This is a celebration for new life, new beginning for my dun sa alaga naming pusa. So at least kumbaga ang na lang dyan is at least hindi na siya nahihirapan kasi talagang hirap na hirap siya, hindi na nakakatayo, hindi na nakakalakad, tapos super dehydrated na, hindi na kasi yung nakakainom eh. Yung kidney niya is not functioning na. So sabi nung vet kanina, she's in a coma already, parang ganun. But anyway, so much for that. Let's just enjoy this ride and make the most out of this ride. And this ride is for Tina. Ano ba si madam? Ang bagal-bagal niya, takbo ko na lang 40, hindi pa rin niya ako mahabol. Kasi sabi niya kanina, tinanong ko siya, bakit ang bagal-bagal mo? Sabi niya, sinasabayan lang kita eh. Ha? Sinasabayan mo ko, antay ako ng antay sa kanya. Yung pala, nagbabike daw siya according to my pace. So sige, according to my pace. So yan, nagmabilis ako, hindi naman siya makahabol. Eh syempre, gabi pa rin ngayon. Ayoko siyang naiiwan na mag-isa pa. Alam mo yun, iba pa rin paggabi, kahit pa sabihin mong this is the safest country in the world. Syempre iba pa rin pag meron pa rin mga masamang elemento kahit saan kang naroon. Saan ka man naroon. Saan na ba siya? Asin, ang tagal na niya. Kanina pa ako tumatakbo ng just 10 to 14 kilometers lang per hour ang takbo ko, yung kumbat ang tagal-tagal niya. Siguro na na-stuck yan sa mga yung crossings, yung pedestrian crossings. Kaya ganyan. Kaya siya natatagalan. Ganyan natin. Ano kaya siya? Siya ba yan? Ito rin eh. Kasi nalayo niya oh. Ayan na siya. Ayan na siya. Baka, hindi ko lang. Baka din mamaya. Biglang nabangga pala dun sa Sige. I'll catch up with you. Siya lang yung nagsosorry na siya yung galit. Sorry mabagal ako Siya lang yung nagsosorry galitin. Ano yan? Dahil kaya mabagal niya kasi nabubuisit yan. Lagi siyang natatapatan ng may sasakyan doon sa mga pedestrian crossing or may mga siya kailangan niya umistop.
Eh medyo mabagal siya pag ano eh, pag sa stop. Ayun, let's go. Ayan, ito na si Madam. Ano lang tayo, papasyal ride lang tayo. Kaya ano sabi ko kanina, we will just enjoy this ride. Kasabayan lang natin yung pace ni Madam. Kasi sabi niya kanina eh, nag-umaalalay siya sa akin. Malupit din to eh. Sabi ko, ba't ang bagal mo? Inaalalayan kita eh. Inaalalayan daw niya ako, yung bilis ako. Sabi ko, ano ba naman to? Ang speed ko na 14, 12. Inaalalayan pa pala niya ako nun. Antay ako ng antay sa kanya, inaalalayan pa niya. Nung nagmabisayan niya, sige, you bike. At ano, sasabayan ko yung pace mo. Ayun, nagbike ako 25, 27, 30. Ang tagal niyang nawala, mga 5 minutes ang difference namin. Eh, kasi nga, hindi nga ako makapag-concentrate. Ayoko magmabigot. Kaya nga. Eh doon kasi, huwag mo sasabihin na magbike ako, sasabayan mo yung face ko. Dapat, sasabayan kita. Kaya lang sa roundabout, biglang may sasakyan. Ano, pipilisan ko? Hindi. Oo, see? Yun. Naiwan ako because of that. O, hindi na kita nakita. Hindi na ako humabol. Kaya nga eh. Kaya kung sa Tsaka maraming aberya. Natanggalan ako ng sintas. Kaya ako never say na sasabayan mo ang pace ko. Kumbaga, hindi tama yun eh. Tapos biglang magagalit ka, no, ayoko magmabilis. Gusto ko, I will bike according to my pace. Kasi masarap din magbike masarap din magbike ng ganitong lang, yung chill lang, especially yung gantong weather, gantong panahon. Okay din magbike ng yung tipong para ka lang nagbabike sa luneta eh. Sarap din yung ganyan eh. Kasi yung pupukpok ka ng pupukpok ng okay din naman yung kaya lang kasi yung gantong weather talaga. Masarap talagang magbike ng chill lang. Magandang pumukpok sa ganitong kansada kasi unang-una may mga sasakyan na dumadaan. Dami naglalakad. Kumbaga busy yung sasakyan. Okay pumukpok dito kapag yung nagbabike tayo ng umaga alas 4, alas 5. Pero now, no. Busy ba? Parang mas busy nga pag umaga. Hindi. Mas busy ngayon. Tapos kanina pa doon, naamoy mo doon sa isang villa na amoy may nag-iiyaw, amoy chicken barbecue. Kaya kasi, chill ka lang, hindi mo naman kailangan bumaba. Bigla-biglang lumalabas. Hindi siya bigla-biglang lumalabas, mami. Doon pa lang, nakita ko na merong hindi yan bigla. Maging aware ka lang sa surroundings mo. Let's go! Sarap naman tong ride natin. Although we will cut it, ano lang tayo, lang to. 20 kilometers lang, bukas na lang tayo try nating sumabay bukas dun sa Colnago ride. Ito part na to, madilim dito. Walang ilaw. Pag nag solo ride tayo ng madaling araw, dito tayo main road tayo para mas mabilis. Let's go. Natapos na rin natin ang ating 20 kilometer ride. So day 21 is done. 20 kilometer lang muna tayo kasi bukas ulit magra-ride tayo ng umaga. So parang in advance na lang natin yung ating rest day natin. So kaya ayan, 1 hour ride, okay na rin yan. Para tuloy-tuloy pa rin yung ating 100 day challenge natin. Ayan na si Madam, nawala sa mood. Hindi ako wala sa mood. Yung utak ko lang. Alam mo naman ako iniisip ko lang sitin lang. Ito yung sinsa natin na wala kasi malungkit ako. Ito lang tayo sa neighborhood. So yan, naka 20 kilometers tayo. Medyo kami ngayon, tuliro because of what happened. So me, I'm trying to forget about it and concentrate on my ride.
Kaya ito. So hopefully we'll all get back to normal. So Monday, hindi na tayo magre-rest day sa Monday. Diretso na tayo, balik na ulit tayo sa 40 kilometers sa Monday. So tomorrow, Sunday, tingnan natin kung anong meron, kung makakailan tayo bukas. Pero hopefully sana I want to do 60 kilometers tomorrow. So we will see. So magpaalam ka na. See you tomorrow. Yun. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See ya.